Kumusta mga ka-tips? Maraming OFW ang kumikita ng malaki pero pag uwi sa Pilipinas ay back to zero ang bulsa. Bakit nga ba kahit years na sa abroad ay tila walang naiipon ang ating mga bagong bayani? Sa videong ito, hihimayin natin ang 5 praktikal na aral at mga legit na diskarte para hindi lang puro padala at pasalubong ang mangyari sa iyong pinaghirapang sweldo. Siguraduhin mong tapusin ang panonood hanggang sa huli dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para tuluyan ka ng makauwi at maging boss ng sarili mong buhay. Simulan na natin. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Sakit ng pinasikat. Iwasan ang lifestyle inflation at showbiz na pamumuhay. Napakasarap sa pakiramdam kapag unang beses mong nahawakan ang iyong sahod sa abroad, lalo na kapag na-convert mo na ito sa Philippine peso dahil bigla mong mararamdaman na parang ang yaman mo na. Dito pumapasok ang tinatawag nating lifestyle inflation kung saan habang tumataas ang iyong kinikita ay bigla ring tumataas ang iyong standard of living kahit hindi naman talaga kailangan. Maraming katips tayo ang nahuhulog sa trap na ito dahil gusto nating ipakita sa mga kapitbahay o sa mga kakilala natin sa social media na nagtatagumpay na tayo sa pamamagitan ng pagbili ng mga mamahaling gamit. Ang totoo niyan ay hindi mo kailangang bumili ng pinakabagong smartphone model o mga branded na damit para lang masabing level up ka na dahil ang tunay na sukatan ng asenso ay ang laman ng iyong bank account at hindi ang dami ng iyong likes sa Instagram o Facebook. Dapat nating tandaan na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay may hangganan at ang bawat barya na winawaldas mo para sa porma ay oras at panahon na ninanakaw mo sa iyong sariling kinabukasan, kaya dapat ay maging wise tayo sa bawat desisyon na gagawin natin pagdating sa pera. Isang mabisang paraan para labanan ang tukso ng paggastos ay ang pagpapatupad ng 24-hour rule bago ka maglabas ng pera para sa mga bagay na hindi naman talaga kasama sa basic needs mo. Kapag nakakita ka ng isang item na sa tingin mo ay gusto mong bilhin, pilitin mo ang sarili mo na maghintay muna ng 24 hours o kahit hanggang 48 hours bago mo ito bayaran para lumipas muna ang bugso ng damdamin. Madalas kasi ay nadadala lang tayo ng bugso ng emosyon o ng tinatawag na retail therapy para mabawasan ang homesickness natin, pero kapag lumipas na ang isang araw ay marerealize mo na hindi mo naman pala talaga kailangan ang bagay na iyon. Isipin mo palagi kung ilang oras ng pagtatrabaho at pagtitiis ang katumbas ng presyo ng item na bibilhin mo at tanungin mo ang iyong sarili kung worth it ba talaga ang hirap mo para lang sa isang bagay na malulumarin naman pagkalipas ng ilang buwan. Ang disiplina sa sarili ang pinakamahalagang tool ng isang OFW para hindi maubos ang pinaghirapang dolyar sa mga bagay na pansamantala lang ang ligayang hatid sa atin. Para maging mas konkreto ang iyong pagtitipid ay kailangan mong maging low profile at iwasan ang pakikipagsabayan sa lifestyle ng ibang tao na baka naman ay baon din sa utang. Huwag mong gawing basehan ang post ng iyong mga kasamahan na laging kumakain sa labas o laging may bagong sapatos dahil hindi mo alam ang tunay na estado ng kanilang finances. Mas mainam na maging simple ang iyong pamumuhay sa abroad dahil ang goal mo rito ay makaipon ng sapat para makauwi na ng for good sa Pilipinas at hindi ang manatili habang buhay na nagtatrabaho para lang pambayad sa mga luho. Ang pagiging low profile ay hindi nangangahulugan na nagtitipid ka hanggang sa puntong nagugutom ka na, kundi ang pagiging matalino lang sa pagpili kung saan mo dadalhin ang iyong hard-earned money. Kapag hindi mo iniisip ang sasabihin ng ibang tao, ay mas magiging malaya ka na magdesisyon para sa iyong sariling kapakanan at mas mapapabilis ang pag-abot mo sa iyong financial goals. Napaka-importante rin na magtakda ka ng isang specific na personal allowance bawat buwan at ituring mo ito na parang ito lang ang tanging pera mo para sa iyong sarili. Halimbawa, kung kumikita ka ng $500 ay maglaan ka lang ng $100 para sa iyong personal na gastos at ang natitira ay ilagay mo na agad sa iyong savings at remittance. Huwag mong hayaan na ang iyong lifestyle ang mag-adjust sa laki ng iyong overtime pay dahil ang tamang mindset ay ang pag-adjust ng iyong gastos base sa iyong fixed budget.
Kapag may extra kang kinita, ay huwag mo itong ituring na bonus para gumastos kundi ituring mo itong oportunidad para lalong mapabilis ang paglaki ng iyong emergency fund. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng limitasyon ay magtuturo sa iyo na maging creative sa paghahanap ng mga libre o murang paraan para mag-enjoy ng hindi nabubutas ang bulsa mo. Bilang aksyon para sa aral na ito ay simulan mong i-audit ang iyong mga gastos sa nakalipas na 3 months at tingnan mo kung aling mga bagay ang binili mo lang dahil sa udyok ng social media o dahil sa takot na mapag-iwanan ng uso. Burahin mo ang mga shopping apps sa iyong phone kung alam mong mahina ang loob mo sa mga flash sales at iwasan ang madalas na pagpunta sa mga malls kung wala ka namang importanteng bibilhin. Gumawa ka ng vision board kung saan nakalagay ang mga tunay mong pangarap gaya ng sariling bahay o kaya ay puhunan sa negosyo para tuwing matutukso kang gumastos ay maaalala mo kung bakit ka nagsasakripisyo sa ibang bansa. Tandaan mo na ang tunay na bida sa buhay ay ang taong may sapat na ipon para harapin ang anumang bukas at hindi ang taong puro branded ang suot pero zero naman ang laman ng bank account. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa lifestyle inflation ay masisiguro mo na bawat patak ng pawis mo sa abroad ay may patutunguhang maganda para sa iyong kinabukasan at para sa iyong pamilya. Aral 2. Ang sindikato ng kusa, turuan ang pamilya na mangisda at huwag puro isda. Ang isa sa pinakamabigat na cruise na dinadala ng ating mga katips na OFW ay ang kultura ng pagiging sandigan ng buong pamilya hanggang sa puntong nagiging dependent na ang lahat sa iyong padala. Madalas ay nagkakaroon tayo ng mindset na dahil tayo ang mas malaki ang kinikita, ay obligasyon nating sagutin ang lahat ng gastusin pati na ang mga luho ng ating mga kamag-anak sa Pilipinas. Ang problemang ito ay nagsisimula kapag nakikita ng pamilya na parang unlimited ang supply ng pera mula sa abroad kaya nawawalan na sila ng gana na magsumikap o maghanap ng sariling pagkakakitaan. Bilang isang provider ay kailangan mong maunawaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng perang na ibibigay mo kundi sa kakayahan mong ihanda sila sa buhay kahit wala ka na. Kung puro isda lang ang ibibigay mo sa kanila araw-araw, ay habang buhay silang aasa sa iyo at habang buhay ka ring magiging bilanggo ng iyong trabaho sa ibang bansa dahil matatakot kang huminto sa takot na magutom sila. Mahalaga na magkaroon ng seryosong pag-uusap tungkol sa financial literacy sa loob mismo ng inyong tahanan para maintindihan ng iyong asawa at mga anak ang hirap ng bawat dolyar na iyong ipinapadala. Hindi sapat na magpadala ka lang ng pera dahil kailangan mo ring ituro sa kanila kung paano ito i-budget ng tama para hindi ito nauubos sa loob lang ng 1 linggo. Maaari mong simulan sa pagpapakita sa kanila ng iyong mga payslip o kaya ay ang listahan ng iyong mga personal na sakripisyo sa abroad para makita nila ang realidad ng iyong buhay doon. Kapag naintindihan nila na ang bawat 1,000 pesos na winawaldas nila ay katumbas ng ilang oras mong pagtitiis sa lamig o init at pangungulila, ay doon pa lang sila magkakaroon ng malasakit sa iyong pinaghirapan. Ang layunin dito ay gawin silang katuwang sa pag-abot ng inyong pangarap at hindi lang basta mga receiver ng remittance na walang alam sa tunay na halaga ng pagtitipid. Dapat ay maging istrikto ka sa pagpapatupad ng fixed remittance policy kung saan ang halagang ipinapadala mo ay nakabase lang sa aktwal na pangangailangan para sa pagkain, kuryente, tubig at tuition fee. Iwasan ang ugali na magpadala ng extra kapag sinabi nilang may bibilhin silang bagong gamit o kaya ay may kailangang bayaran na biglang sumulpot na wala naman sa budget. Kapag lagi kang nagbibigay ng extra, ay nasasanay sila na hindi na kailangang mag-adjust sa budget dahil alam nilang may mahihingan silang emergency fund sa iyo. Sabihan mo sila na kung gusto nilang bumili ng mga bagay na labas sa basic needs, ay kailangan nilang humanap ng paraan para kitain iyon sa sarili nilang pagsisikap o kaya ay magtipid mula sa ibinigay mong allowance. Sa pamamagitan nito ay matututo silang mag-prioritize at malalaman nila ang pagkakaiba ng kailangan sa gusto lang na madalas ay dahilan ng pagkaubos ng iyong savings. Matutong magsabi ng no with love lalo na sa mga kamag-anak o kaibigan na biglang sumusulpot kapag alam nilang payday na o kapag nakakakita sila ng mga pictures mo sa social media. Napakahirap tanggihan ng pamilya lalo na sa ating kulturang Pilipino pero kailangan mong intindihin na ang bawat pag-oo mo
sa kanilang mga hiling ay isang hakbang palayo sa iyong pangarap na makauwi ng maaga. Ipaliwanag mo ng maayos na ang iyong kinikita ay may nakalaan ng budget para sa iyong future retirement at para sa edukasyon ng iyong mga anak, kaya wala kang ekstrang maibibigay para sa mga handaan o party. Hindi ka masamang tao kung pipiliin mong protektahan ang iyong pinaghirapan dahil sa huli ay ikaw din naman ang mahihirapan kapag nawalan ka ng trabaho at wala kang naitabing pondo. Ang mga taong nagagalit kapag tinanggihan mo sa pera ay kadalasan ang mga tao ring mawawala kapag ikaw na ang nangangailangan ng tulong, kaya huwag kang matakot na magtakda ng boundaries. Bilang isang specific actionable guide ay simulan mo nang ischedule ang inyong monthly family budget meeting sa pamamagitan ng video call bago mo ipadala ang remittance. Hayaan mong isa-isahin ng iyong asawa o ng iyong mga anak ang mga gastusin at itanong mo sa kanila kung may paraan ba para mapababa pa ang mga bills na ito sa susunod na buwan. Maaari mo ring hikayatin ang iyong asawa na magsimula ng isang maliit na home-based business o kaya ay kumuha ng part-time job para magkaroon sila ng sariling source of income at hindi lang nakadepende sa iyo. Magtakda kayo ng isang common goal gaya ng pagbili ng sariling lupa o pagpapatayo ng negosyo sa loob ng 5 years para lahat ay motivated na magtipid at mag-contribute sa inyong tagumpay. Kapag ang pamilya mo sa Pilipinas ay marunong ng mangisda sa sarili nilang paraan, ay mas magiging mabilis ang iyong pag-asenso at mas mapapanatag ang iyong loob dahil alam mong kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Aral 3. Ang baliktad na formula. Baliktarin ang wealth formula para sa siguradong ipon. Sa loob ng mahabang panahon ay nakasanayan na nating mga Pilipino ang lumang formula kung saan ang sahod ay binabawasan muna ng lahat ng gastusin at kung anuman ang matira ay iyon lang ang itatabi bilang ipon. Ang malaking problema sa ganitong sistema ay madalas na zero o wala talagang natitira dahil ang gastos natin ay kusang lumalawak para sakupin ang buong halaga ng perang hawak natin. Para sa ating mga ka-tips na nasa abroad, kailangang baliktarin ang mindset na ito at gamitin ang wealth formula na sahod minus ipon equals gastos. Ibig sabihin nito ay sa sandaling pumasok ang iyong sweldo sa bank account mo, ay ibabawas mo na agad ang bahagi na para sa iyong kinabukasan bago mo pa man simulang bayaran ang mga bills o ipadala ang remittance sa Pilipinas. Sa ganitong paraan ay pinipilit mo ang iyong sarili na pagkasyahin ang natitirang pera sa mga bayarin at hindi mo na nagagalaw ang pondo na nakalaan para sa iyong pag-unlad. Ang konsepto ng pay yourself first ay hindi pagiging sakim o pagiging makasarili, kundi ito ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa iyong sariling pagod at sakripisyo bilang isang OFW. Isipin mo na ikaw ang pinakamahalagang empleyado ng iyong sarili, kaya nararapat lang na ikaw ang unang mabayaran bago ang kumpanya ng kuryente, ang landlord o ang mga mall na pinagbibilhan mo ng gamit. Simulan mo sa pagtatabi ng kahit 10% o 20% ng iyong kabuuang sahod bawat buwan at ituring mo ito na isang bill na hindi pwedeng hindi bayaran. Kapag ginawa mo itong prioridad, ay masasanay ang iyong utak na mabuhay sa natitirang 80% ng iyong kita at magugulat ka na lang na kaya mo naman palang pagkasyahin ang pera ng hindi nagagalaw ang iyong savings. Ito ang sikreto ng mga taong tahimik na yumayaman dahil hindi nila hinahayaan na ang kanilang mga hangarin ang magdikta sa kanilang kakayahang mag-ipon. Para mas maging epektibo ang aral na ito ay kailangan mong ibukod ang iyong accounts at huwag pagsamahin ang perang panggastos at ang perang pangarap sa iisang lagayan. Mainam na magbukas ka ng isang hiwalay na bank account na walang ATM card o kaya ay hindi mo madaling ma-access online para hindi ka matuksong kumuha doon tuwing may nakikita kang sale. Maaari mo ring gamitin ang strategy ng automatic transfer kung saan ang bangko mo mismo ang automatikong maglilipat ng specific amount mula sa iyong payroll account papunta sa iyong savings account tuwing sasapit ang payday. Kapag hindi mo nakikita ang pera sa iyong main account ay hindi ka rin makakaramdam ng urge na gastusin ito dahil sa paningin mo ay wala na ang perang iyon. Ang disiplinang ito ay magsisilbing proteksyon mo laban sa sarili mong kahinaan at siguradong lalago ang iyong pondo nang hindi mo namamalayan sa paglipas ng mga buwan. Dapat mo ring simulang i-track ang bawat sentimo na lumalabas sa iyong bulsa gamit ang mga simpleng budget apps o kahit isang maliit na notebook
na lagi mong daladala. Maraming OFW ang nagtataka kung bakit wala silang ipon kahit malaki ang sahod dahil hindi nila napapansin ang mga tinatawag nating ghost expenses o yung mga maliliit na gastos na kapag pinagsama-sama ay malaking halaga pala. Halimbawa ay ang araw-araw na pagbili ng kape sa labas, ang mga subscriptions na hindi naman nagagamit, o ang madalas na pagkain sa mga fast food chains sa halip na magluto sa bahay. Kapag inilista mo ang bawat sentimo ay makikita mo ang pattern ng iyong paggastos at mas madali mong matutukoy kung aling mga bagay ang pwede mong alisin o bawasan para lalong mapalaki ang iyong itatabi. Ang pagiging conscious sa iyong cash flow ay ang unang hakbang para magkaroon ka ng kontrol sa iyong buhay pinansyal at hindi ang pera ang kumokontrol sa iyo. Bilang aksyon para sa aral na ito, subukan mong ipatupad ang 50-30-20 rule na i-adjust mo para sa iyong sitwasyon bilang isang OFW na nasa ibang bansa. Sa formulang ito ay 50% ng sahod mo ang mapupunta sa needs gaya ng bahay at pagkain, 30% para sa wants o remittance, at ang 20% ay strictly para sa iyong savings at investments. Kung sa tingin mo ay masyadong malaki ang 20% para sa simula, ay pwede kang mag-umpisa sa 5% at unti-unti mo itong itaas bawat buwan hanggang sa maabot mo ang iyong target. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng consistency dahil ang pag-iipon ay hindi isang sprint, kundi isang marathon na nangangailangan ng mahabang pasensya at determinasyon. Kapag naging habit mo na ang baligtad na formula, ay hindi ka na matatakot sa anumang krisis na dumating dahil alam mong mayroon kang matibay na pundasyon na sinimulan mo mula sa iyong sariling disiplina. Aral 4. Mag-invest sa assets at iwasan ang liabilities. Patabain ang iyong bulsa sa tamang paraan. Maraming ka-tips na OFW ang nahuhulog sa maling akala na ang lahat ng binibili nilang mahal ay maituturing na investment para sa kanilang kinabukasan. Sa mundo ng finance, kailangang malinaw sa iyo ang pagkakaiba ng asset at liability dahil dito nakasalalay kung lalago ang pera mo o unti-unti itong mauubos nang hindi mo napapansin. Ang asset ay ang mga bagay na nagpapasok ng pera sa iyong bulsa gaya ng paupahang kwarto, stock dividends, o isang maliit na negosyo na tumatakbo kahit wala ka roon. Sa kabilang banda, ang liability ay ang mga bagay na naglalabas ng pera sa iyong bulsa gaya ng bagong kotse na kinuha sa loan, mga gadgets na mabilis maluma, o mga alahas na binili lang para may maipakita sa mga kaibigan. Kung ang pinapadala mong pera sa Pilipinas ay nauubos lang sa pagbili ng mga bagay na bumababa ang halaga o nangangailangan ng gastos sa maintenance, hindi ka nag-i-invest kundi nagtatapon ka lang ng iyong pinaghirapang dolyar. Isang karaniwang pagkakamali ng ating mga kababayan ay ang pagpapatayo ng napakalaking bahay sa probinsya na wala namang nakatira o kaya ay ang pagbili ng sasakyan para ipangporma ng pamilya. Bagamat pangarap nating lahat ang magkaroon ng sariling tahanan, ang isang bahay na hindi mo naman pinapaupahan at pinagbabayaran mo pa ng tax at repairs ay maituturing na liability hanggat hindi ka pa nakatira doon ng for good. Imbes na ibuhos ang lahat ng iyong ipon sa isang malaking building na natutulog lang, mas mainam na pag-isipan ang mga income-generating assets na pwedeng tumubo habang ikaw ay nasa abroad. Isipin mo na ang bawat 1,000 pesos na hawak mo ay parang isang sundalo na dapat mong ipadala sa giyera para mag-uwi ng panalo at hindi para mamatay ng walang kabuluhan. Ang tunay na matalinong OFW ay hindi nakikita sa ganda ng kanyang suot, kundi sa dami ng kanyang passive income streams na sumasalo sa kanyang gastusin kahit hindi na siya magtrabaho. Huwag kang basta-basta magpapadala sa mga investment hype na nakikita mo sa internet o ang mga inaalok ng mga kaibigan na nangangako ng mabilis na pagyaman sa loob ng maikling panahon. Maraming scam ang target ang mga OFW dahil alam nilang may pera kayong hawak at madali kayong maakit sa mga double your money schemes na wala namang malinaw na basehan. Bago ka maglagak ng pera sa anumang investment, kailangan mo munang mag-invest sa iyong sariling kaalaman o ang tinatawag nating financial education. Basahin mo ang mga terms and conditions, pag-aralan ang galaw ng merkado at huwag kang mahihiyang magtanong sa mga eksperto na hindi ka pine-pressure na maglabas agad ng pera. Ang pinakaligtas na investment ay ang isa na nauunawaan mo kung paano kumikita at kung ano ang mga panganib na kaakibat nito dahil walang shortcut sa tunay na pagyaman.
Para sa mga ka-tips na gustong magsimula sa isang legit at siguradong investment, isa sa pinaka-recommended na paraan ay ang Pag-ibig MP2 o ang Modified Pag-ibig 2 Savings Program. Ito ay isang voluntary savings scheme na garantisado ng gobyerno kaya siguradong hindi mawawala ang iyong capital at kumikita ito ng dividends na mas mataas kaysa sa mga regular na savings account sa bangko. Ang maganda rito ay pwede kang mag-umpisa sa halagang 500 pesos lang bawat buwan at maaari mo itong iset up online kahit nasaan ka mang panig ng mundo. Bukod dito, maaari mo ring tingnan ang mga cooperative sa inyong lugar o kaya ay bumili ng mga lupa na may potential na tumaas ang halaga pagkalipas ng ilang taon. Ang mahalaga ay mailagay mo ang iyong pera sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng peace of mind at hindi sa mga bagay na laging nagbibigay sa iyo ng kaba o dagdag na bayarin. Ang iyong actionable guide para sa aral na ito ay ang paggawa ng isang listahan ng iyong kasalukuyang assets at liabilities para makita mo ang tunay na kalagayan ng iyong yaman. Ilista mo lahat ng ari-arian mo at itanong sa bawat isa, ito ba ay nagpapasok ng pera sa akin o naglalabas ng pera? Kung mas mahaba ang listahan ng iyong liabilities, kailangan mo nang simulan ang pagbawas sa mga ito at ilipat ang pondo sa pagbili ng mga assets na magtatrabaho para sa iyo. Iwasan ang pagbili ng kotse kung hindi mo naman ito gagamitin sa negosyo at iwasan ang pag-upgrade ng gamit kung gumagana pa naman ang iyong kasalukuyang cellphone o laptop. Tandaan mo na ang goal ay ang maging rich at hindi ang magmukhang rich dahil sa huli, ang pera na hindi mo ginastos sa luho ang siyang magbibigay sa iyo ng kalayaan na makauwi sa Pilipinas ng mas maaga. Sa pagpili ng assets kaysa sa liabilities, tinitiyak mo na ang bawat sakripisyo mo sa abroad ay magbubunga ng isang buhay na hindi mo na kailangan pang laging mag-alala sa susunod mong kakainin. Aral 5. Ang exit strategy, magplano para sa pag-uwi ng for good sa Pilipinas. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming ka-tips na OFW ay ang pag-alis ng bansa nang walang malinaw na petsa kung kailan sila babalik para manatili na sa Pilipinas. Madalas tayong sumasabak sa abroad na ang mindset ay magtrabaho lang hanggat kaya pa o hanggat may kontrata pa, kaya naman nawawala ang urgency o ang pagmamadali na mag-ipon ng mabilis. Kailangan mong tandaan na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay isang pansamantalang solusyon lamang at hindi ito ang iyong habambuhay na tadhana dahil habang tumatanda ka ay nababawasan ang iyong lakas at ang iyong market value sa trabaho. Ang pagkakaroon ng isang exit strategy o plano sa pag-alis ay nangangahulugan na mayroon kang target na taon kung kailan mo sasabihin na sapat na ang iyong naipon at handa ka na para sa susunod na chapter ng iyong buhay sa piling ng iyong pamilya. Kapag mayroon kang deadline ay mas magiging disiplinado ka sa iyong paggastos dahil alam mong bawat maling bili mo ng gamit ay dagdag na buwan o taon na malalayo ka sa iyong mga mahal sa buhay. Bago ka mag-isip na mag-retire o umuwi ng for good, ang pinakaunang kailangan mong mabuo ay ang iyong emergency fund na katumbas ng 6 months hanggang 12 months ng inyong kabuuang gastusin sa Pilipinas. Maraming OFW ang umuuwi dahil sa excitement o dahil sa homesickness, pero pagkalipas ng ilang buwan ay napipilitan ding bumalik sa abroad dahil mabilis na naubos ang kanilang separation pay o savings. Ang emergency fund ay ang iyong safety net na magsisilbing protection mo sakaling hindi agad maging matagumpay ang iyong itatayong negosyo o kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pagkakasakit sa pamilya. Isipin mo na ang pondong ito ay ang iyong baon para sa kalayaan. Hanggat hindi buo ang halagang ito ay huwag ka munang magpapadala sa emotion na mag-resign agad sa iyong trabaho. Ang matalinong pag-uwi ay yung hindi ka na muling titingin sa mga job hiring sa abroad dahil alam mong sapat ang iyong pundasyon para mabuhay ng marangal sa sarili nating bansa. Habang ikaw ay nasa abroad pa at may stable na kinikita, gamitin mo ang iyong libreng oras para sa skill upgrading o ang pag-aaral ng mga bagong kakayahan na pwede mong pagkakitaan pag-uwi mo. Sa panahon ngayon ng internet ay napakarami ng online courses tungkol sa digital marketing, e-commerce o kahit mga technical skills na pwede mong aralin gamit lang ang iyong smartphone sa loob ng iyong kwarto.
Huwag mong sayangin ang iyong mga rest days sa puro panonood lang ng mga teleserye o pakikipagchismisan dahil ang bawat bagong skill na natututunan mo ay dagdag na armas para sa iyong pag-uwi. Maaari ka ring kumuha ng mga TESDA online courses o sumali sa mga seminars para sa mga small business management para pagdating mo sa Pilipinas ay hindi ka lang basta may puhunan, kundi mayroon ka ring sapat na dulong para patakbuhin ang iyong pera. Ang pera ay madaling maubos kung walang tamang kaalaman, pero ang skill ay isang asset na hinding-hindi mananakaw sa iyo at magsisilbing makina mo para kumita habang buhay. Kailangan mo ring iwasan ang tinatawag nating balikbayan box mentality kung saan pilit nating pinupuno ang malalaking kahon ng mga gamit na hindi naman talaga kailangan para lang may maipasalubong sa bawat kakilala natin. Ang perang ginagastos mo sa pagbili ng mga chocolates, sabon at mga damit na sale sa abroad ay sana ay idinagdag mo na lang sa iyong investment fund o sa iyong retirement account. Isipin mo na ang pinakamagandang pasalubong na maibibigay mo sa iyong pamilya ay ang iyong presensya at ang kasiguraduhan na hindi na sila muling mawawalay sa iyo dahil mayroon ka ng sapat na ipon. Huwag kang magpa-pressure sa expectation ng ibang tao na dapat ay madami kang dalang regalo pag uwi mo dahil ang tunay na nagmamahal sa iyo ay mas matutuwa kung makikita nilang secured na ang iyong kinabukasan. Ang laman ng iyong bagahe ay dapat na puro alaala at mahahalagang gamit na lang at ang iyong yaman ay dapat na nasa bank account mo na handang gamitin para sa iyong bagong simula. Bilang isang specific actionable guide para sa huling aral na ito, isulat mo sa isang malaking papel ang iyong target retirement date at ang eksaktong halaga na kailangan mong maipon bago dumating ang araw na iyon. Idikit mo ito sa pader ng iyong kwarto o ilagay mo bilang wallpaper ng iyong cellphone para araw-araw ay mapaalalahanan ka kung bakit ka nagtitiis at bakit ka nagtitipid. Gumawa ka ng checklist ng mga dapat mong tapusin bago umuwi gaya ng pagbabayad ng lahat ng utang, pagbuo ng emergency fund at pag-set up ng kahit isang source ng passive income. Makipag-ugnayan ka na rin sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng OWWA para sa kanilang mga livelihood programs para sa mga nagbabalik na OFW para alam mo ang iyong mga opsyon pagdating mo sa Pilipinas. Tandaan mo ka-tips. Ang pagiging OFW ay isang paraan lang para maabot ang iyong mga pangarap at hindi ito ang iyong buong buhay. Kaya siguraduhin mong ang iyong pag-uwi ay magiging simula ng isang masaganang buhay at hindi simula ng panibagong utang. Bilang pagtatapos ka-tips, ang pag-iipon ng ating mga OFW ay hindi lamang usapin ng laki ng kinikita, kundi usapin ng tamang sistema at matinding disiplina sa sarili. Tandaan natin na ang bawat remittance na ipinapadala ninyo ay katumbas ng oras na malayo kayo sa inyong pamilya, kaya huwag nating hayaang mapunta lamang ito sa mga bagay na walang katuturan. Mula sa pag-iwas sa lifestyle inflation at pagtuturo sa pamilya na maging katuwang sa pagtitipid, hanggang sa paggamit ng tamang wealth formula at pag-invest sa assets, ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong exit strategy. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang pagkakaroon ng malinaw na layunin. Nag-abroad ka para magkaroon ng mas mabuting buhay, hindi para habang buhay na maging OFW. Gamitin ang bawat dolyar bilang pundasyon ng iyong kalayaan para sa iyong pag-uwi ng for good ay mabuhat mo ang bunga ng iyong sakripisyo ng may dangal at seguridad. Kaya mo yan, ka-tips. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, Ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.